Sa gitna ng umiiral na gun ban, nasa kote sa magkaiwalay na operasyon sa Isabela ang dalawang iligal na nagbebenta ng mataas na kalibre ng armas. Ang paghuli sa kanila, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Dahil sa loob ng sasakyan isasagawa ang buy-bust operation, tinaniman ng kamera ng mga pulis ang kotseng kanilang gamit para madokumento ang bentahan ng iligal na armas. Maya-maya'y dumating na ang suspect. Umupo ito sa likuran at iniabot agad sa pulis ang isang kulay itim na package. Nang buksan ito ng undercover na pulis, tumambad na ang ibinebentang mataas na kalibre ng armas. Kunyari, ininspeksyon pa muna ng pulis ang barrel at fore-end nito. At pagkatapos, iniabot na ang bayad sa suspect. Pagkababa ng nasa driver's seat, nahudyat na nagkaabutan na. Pero ang suspect pumalag. Malakas ang puwersa nito. At kinailangan ng mga pulis na magtulong-tulong para siya'y mapusasan. Inaresto ng CIDG Region 2 sa Santiago City, Isabela ang suspect na ito dahil sa lantarang pagbebenta ng mga armas online. Baka po magamit po ito sa karahasan at lalong-lalo na ngayon, sir, at malapit na ang eleksyon na. Itong baril na po to, sir, ay delikado rin to, sir, kasi malakas ang impact nito, sir. Ay, baka isang kwan lang nito, buga lang nito, aling mamatay ka ng isang tao, sir. Sa bayan naman ng Gabu, sa Isabela pa rin, sa loob din ng sasakyan ikinasa ng CIDG ang buy-bust operation para sa ibinebentang pistola ng isa pang suspect. Pero nang tila makahalata ang suspect, lumundag ito ng kotse at nanakbo. Hinabol siya ng mga pulis na nakaantabay sa paligid at kalaunay nadakip na rin. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang mga inaresto. Tulungan kami para kumpiskahin lahat ng hindi rehistradong baril upang hindi magamit sa anumang karahasan. Mabigat po ang parusa sa pag-poposes ng mga ganitong baril. Bali, dalawang magiging kaso nito. Maliban sa violation of Republic Act 10591, ay kasama pa rin siya ngayon sa Omnibus Election Code. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.